Ito na po ang kasunod na parte ng ating recap. Pero bago ang lahat, maraming salamat at shoutout sa lahat ng nag-comment sa ating last recap. Dahil sa inyo, mas ganado pa akong ipagpatuloy ang pagre-recap ng mga manhwa. Inakusahan ng opisyal si Lu Fan ng pagpatay. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, namagitan si Ginoong Jiang, sinabing si Lu Fan ay bodyguard ng kanyang anak at pinatumba lamang niya ang isang umaatake. Ikinatwiran ng opisyal na ang pagiging bodyguard ay hindi nagbibigay karapatan kay Lu Fan na pumatay, iginiit na kailangan niyang sumama sa kanila sa istasyon para sa interogasyon. Si Lu Fan, buong tapang na idineklara na nagligtas siya ng buhay, hindi kumitil, at walang autoridad ang pulisya na arestuhin siya. Pinayuhan niya ang opisyal na kausapin ang kanyang superior, si Pangay, bago gumawa ng anumang padalos-dalos na desisyon. Sa pagkabigo, inutusan ng opisyal ang kanyang mga tauhan na ikarga ang kanilang mga armas. Sa pagkaunawa na hindi makikipagtulungan si Lu Fan ng kusa sa sandaling iyon, dumating si Kapitan Pangay. Hiningi ng opisyal, na nakahinga ng maluwag, na personal na interogahin ni Pangay si Lu Fan. Sa paniniwalang hindi naman talaga siya nakapatay ng sinuman, si Pangay, na pamilyar sa kasaysayan ni Lu Fan, ay nagbuntong hininga, na pagtanto na muli siyang nasa gulo. Sa paglilipat ng usapan, tinanong ni Pangay si Ganoa tungkol kay Killer G. Nang itanggi ni Ginoa na kilala niya ito, inihayag ni Pangay na si Killer G ay nasa ika-46 na ranggo sa mga pinakamapanganib na mamamatay tao sa mundo at isang lubhang mapanganib na individual na pinaghahanap ng pulisya sa 11 bansa. Pagkatapos ay iginiit ni Pangay na malaman kung mayroon ng progreso sa pag-iimbestiga sa pagdukot kay Ginoong Jiang. Si Jinhua, kinakabahan, ay umamin na wala pang natagpo ang lead. Mahigpit na inutusan ni Pangay na magkaroon ng resulta sa loob ng 7 araw, binabalaan si Jinia ng matinding kahihinatnan kung mabibigo siya. Nanginginig, pumayag si Ganoa na isagawa ang imbestigasyon. Habang lumilinaw ang tagpo, nag-isip si Bubo kung paano nakatakas si Lu Fan sa isa na namang mahirap na sitwasyon. Sa paglingon kay Lu Fan, tinanong niya kung sino talaga ito. Si Lu Fan, bahagyang nakangiti, ay binaliwala ang tanong, na sinasabing siya ay ordinaryong estudyante lamang sa high school. Gayunpaman, binalaan niya si Lu Fong na protektahan si Wei, na sinasabing kung may mangyari sa kanya, hindi siya magdadalawang isip na hanapin at patayin siya. Pinatahimik siya ni Luff Ang, ipinagmalaki na siya ay mas malakas at ligtas si Wei hanggat nandyan siya. Dahil doon, nagpaalam si Bubo at umalis. Lumipat ang tagpo sa isang kumpanya ng balita sa Yan'an kung saan hinarap ni Jingsu ang kanyang editor tungkol sa kung bakit walang naiulat tungkol sa Black Force Gang. Iginiit niya na sinuri niya ang balita ng maraming beses ngunit wala siyang nakitang pagbanggit sa kanila. Sumagot ang kanyang editor, si Joe, sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng 3 buwan na sahod, na nagpapalam na idineklara ng presidente na hindi na siya karapat-dapat sa trabaho. Nagalit, tumanggi si Jingsu sa pera, hinihingi ang pagbabalik ng kanyang pendrive. Sinubukan ni Joe na kumbansihin siya na binibigyan siya ng isang magandang pagkakataon, ngunit si Jingsu, nandidiri, ay ibinalik ang pera sa kanya, na nagsasaad na mas gugustuhin niyang magutom kaysa makilahok sa ganoong hindi etikal na trabaho. Matapos magwala, nag-alala si Jingsu tungkol sa kanyang sitwasyon sa pananalapi. Wala siyang pera para bilhin ng damit ang kanyang mga nakababatang kapatid, at nakatira sila sa mga kondisyon na malayo sa matatawag na isang maayos na tahanan. Sa nalalapit na malamig na panahon, nag-aalala siya kung paano sila mabubuhay. Isang mabilis na pag-iisip ang nagtanong sa kanya kung dapat ba niyang kunin ang pera, ngunit mabilis niyang binaliwala ito, pinagtibay ang kanyang paniniwala na ang sipag ay magbibigay ng mas magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Ano man ang mangyari, hinding-hindi siya magpapakasama sa katiwalian. Sa ibang dako, nakaupo si Luan sa isang hapagkainan, nakikipagkainan sa pamilya ni Wei. Tinanong ng nanay ni Weiwei si Lu Fan kung kalilipat lang ba niya sa klase ni Weiwei. Kinumpirma ni Lu Fan, ipinapaliwanag na kalilipat lang niya mula sa bansa M at sumali sa parehong high school. Nagtataka sa kanyang pinagmulan, tinanong ng nanay ni Wei ang tungkol sa kanyang pamilya at kung saan siya nakatira. Sumagot si Lu Fan na wala siyang sinuman at nakatira mag-isa. Sa pagkarinig nito, natahimik ang lahat ng naruroon. Ang nanay ni Wei, na nakaramdam ng pakikiramay, ay humingi ng paumanhin. Gayunpaman,
Pinatahimik siya ni Lufan na nagsasabing ayos lang at nasanay na siyang mag-isa. Sa sandaling iyon, naalala ni Lufan na hindi siya ganap na nag-iisa sa mundo. Nasa kanya ang kanyang master, isang taong responsable sa marami sa kanyang mga paghihirap noong bata pa siya. Naalala niya ang kanyang master, isang figure na responsable sa marami niyang hirap noong bata pa siya. Pinanindigan niya na kung sakaling magkikita silang muli ng kanyang master, magkakaroon sila ng seryosong laban para makaganti sa kanyang pagkabata. Samantala, inalok ni Uncle Jiang si Lufan ng trabaho bilang bodyguard muli. Ngunit mariing tumanggi si Lufan. Malinaw sa isip niya na kahit kailangan niya ng pera, hinding-hindi na siya kukuha ng posisyon na magbibigay sa kanya ng gulo. Pagkatapos ay nag-alok si Uncle Jiang ng malaking halaga para sa isang araw lang na trabaho. Sa pagkarinig nito, muling nag-isip si Lufan at inamin na para sa ganoong halaga ng pera, handa siyang tanggapin ang trabaho. Binanggit din ni Uncle Jiang na alam niya ang mga isyo sa pagitan ni Lufan at Huang Taihong, at tiniyak sa kanya na sa tamang panahon, magbibigay siya ng tulong. Si Lufan, na napagtanto ang hirap ng kumita ng pera ng walang stable na kita, ay pumayag rin sa huli, ngunit nagtakda ng kondisyon. Magtatrabaho lang siya ng 1 buwan. Nang maglaon, nang pumunta si Lufan sa kwarto ni Weiwei, nakita niya itong naglalaro ng piano. Hindi niya maiwasang hanggan kung gaano kaganda itong tingnan habang tumutugtog at kumakanta. Nang matapos si Weiwei, bumaling ito sa kanya at nagpahayag ng pasasalamat, na kinikilala na 2 beses niyang niligtas ang buhay nito. Binabaliwala ni Lufan ang kanyang mga aksyon, na sinasabing ang unang pagkakataon ay nagkataon lamang, at ang pangalawa ay responsibilidad lamang niya bilang bodyguard nito. Ipinaalala niya rito na sa susunod na buwan, siya ang magiging tagapagtanggol nito, tinitiyak na walang makakasakit dito sa panahong iyon. Sa sandaling iyon, pumasok si Uncle Jiang sa kwarto at nagkomento na tila naging magandang magkaibigan ang dalawa. Binanggit niya na hindi kailanman nagkagusto ang kanyang anak sa pagkakaroon ng bodyguard, ngunit tila nagustuhan niya ang isang ito kaya maaaring gusto niyang panatilihin ito bilang kanyang tagapagtanggol habang buhay. Nahihiya, namula si Weiwei at pinagalitan ang kanyang ama sa paggawa ng ganoong mga komento. Bigla, bumagsak si Weiwei sa sahig. Nag-alala, agad na bumaling si Lufan kay Uncle Jiang, nagtatanong kung kailangan itong dalhin sa ospital. Ipinaliwanag ni Uncle Jiang na matagal na itong may sakit simula pagkabata. Bagamat hindi ito nakamamatay, may mga doktor mula sa ibang bansa na buwan-buwan itong sinusuri. Nag-alok noon si Lufan na siya na lang ang samuri, at inihayag na may malawak siyang kaalaman sa medisina. Matapos suriin ang kanyang kalagayan, tiniyak niya na hindi ito masyadong seryoso, ngunit idiniin na mahina ang kanyang katawan at nangangailangan ng mabisang gamot upang muling lumakas. Kapag bumuti ang kanyang katawan, hindi na ito magkakaroon ng problema sa kalusugan. Nag-alinlangan si Uncle Jiang at tinanong kung sigurado si Lufan sa kanyang diagnosis. Itinuro niya na mahigit 200 doktor na ang samuri sa kanyang Weiwei ngunit wala ni isa ang nakapagpagaling sa kanya. Si Lufan, na may kumpiyansa sa kanyang kakayahan, ay nagtanong kung nagtitiwala si Uncle Jiang sa kanya. Walang pag-aalinlangan, sumagot si Uncle Jiang na oo. Pagkatapos ay nagsulat si Lufan ng Race Eta at inutusan siyang ipainom ang gamot tuwing 3 araw. Tiniyak niya kay Uncle Jiang na pagkatapos makumplito ang paggamot, hinding-hindi na magkakasakit muli si Weiwei. Pagkatapos noon, nagpaalam si Lufan. Habang pinapanood ni Uncle Jiang na umalis si Lufan, napaisip siya kung paano nagkaroon ng ganoong kaalaman ang isang napakabatang tao. Naisip pa niya na hingin kay Lufan na suriin din ang kanyang sariling kalusugan, dahil 20 taon na siyang nahihirapan na magkaroon ng isa pang anak kasama ang kanyang asawa. Sa kanyang pag-uwi, pinag-isipan ni Luan ang kanyang bagong trabaho, na nagbabayad ng 10,000 bawat araw. Ang kinikita niya rito ay sasaklo sa kanyang upa at gastusin sa pamumuhay sa loob ng 1 buong taon. Dahil sa labis na tuwa, nagpasya siyang ilibre ang sarili sa isang masarap na pagkain sa restaurant ni Sister Land. Ngunit, habang papalapit siya sa lugar, napansin niya ang isang malaking pulutong ng tao na nagtitipon sa harap ng establishmento. Sa kanyang gulat, ang buong restaurant ay nawasak, at si Sister Lan ay nakaupo sa gitna ng mga guho. Umiiyak, agad siyang sumugod kay Sister Lan at hiniling na malaman kung ano ang nangyari.
Tinanong niya kung ang Black Force Gang ang may kagagawan, at nanumpa na pahihirapan sila kung sila nga ang nasa likod nito. Gayunpaman, umiling si Sister Lan at ipinaliwanag na ang pagkawasak ay sanhi ng kanyang asawa. Inihayag niya na ang kanyang asawa ay nanghiram ng malaking halaga ng pera mula sa mga loan sharks sa kasino. Dahil wala silang pera para bayaran ang utang, sinira ng mga nagpapautang ang restaurant. Tinanong noon ni Luan kung magkano ang utang ng kanyang asawa at nasaan ito. Sinabi ni Sister Lan na ang kanyang asawa ay nanghiram ng $250,000,000 ngunit naglaho, malamang ay nagtatago upang iwasan ang mga loan sharks na naghahanap sa kanya. Sa pagkadismaya at pagkabigla, idineklara niya na nawala na siya ng lahat ng pasensya at balak niyang mag-file ng diborsyo dahil hindi na niya kayang tiisin ang ganoong kasal. Nagpa siya si Luan na tulungan siya. Ngunit sa ngayon, hindi siya sigurado kung paano. Pagdating niya sa bahay, naputol ang kanyang iniisip dahil sa tunog ng isang bagay na bumagsak sa loob. Pinaghihinalaan ni Lu Fan na ang mga loan sharks ang dumating para hanapin si Miss Jun. Pagkapasok niya, nakita niya itong nakahandusay at walang malay. Matapos suriin ang pulso nito, napagtanto niya na ayos lang ito at walang seryosong nangyari. Habang dinadala niya ito sa kwarto, biglang nagkamalay si Miss Jun. Nang makita siyang napakalapit, nagpanik ito at inakala na may gagawin siyang hindi nararapat. Nang hindi nag-iisip, sinampal niya ito. Nang mapagtanto ang kanyang pagkakamali, mabilis itong humingi ng paumanhin, sinabing muli siyang nagkamali ng pagkakaintindi. Pinatahimik siya ni Lu Fan, sinabing maliit na bagay lang iyon, dahil madalas itong nangyayari sa mga lalaki, at nasanay na siya rito. Nakaramdam ng pagkakasala, nag-alok si Miss Jun na tulungan siya sa kanyang nalalapit na practice exam, ngunit tumanggi si Lu Fan, sinabing kaya niya itong hawakan ng mag-isa. Si Miss Jun, nasabik na makabawi, ay iginiit na ito ang unang pagkakataon na nag-alok siyang mag-tutor ng isang tao. Si Miss Jun, na naaliw sa kanyang pagpupursigi, ay nagsabi na mukha siyang kumpiyansa. Sinabi ni Luan na malalaman lamang niya ang kanyang kakayahan kapag lumabas na ang resulta ng pagsusulit. Kinabukasan, dumating si Luan sa bulwagan. Nang pagsusulit, tinanong ng kaibigan niyang si Tang kung sa tingin niya ay papasa siya. Kumpiyansang tiniyak sa kanya ni Lu Fan na papasa siya, sinabihan siyang huwag mag-alala habang ipinamamahagi ng mga guro ang mga test paper. Nakaramdam si Lu Fan ng kaunting kaba, napagtanto na matagal na simula nang kumuha siya ng pagsusulit. Gayunpaman, mabilis siyang nakapag-isip at nagsimulang sagutin ang mga tanong. Pagkatapos ng pagsusulit, napabuntong hininga si Tang, sinabing pagod na siya at inanyayahan si Lu Fan na maglaro. Tumanggi si Lu Fan, ipinaliwanag na mayroon siyang ibang gagawin. Malapit doon, isang grupo ng mga nambo-bully ang nagtaka kung anong klaseng plano ang mayroon siya, nagbiro na baka magde-date siya. Sa sandaling iyon, lumapit sina Lu Mei at Wei sa kanya, sinabing hinihintay nila siya. Ang ibang mga estudyante na nakasaksi sa eksena ay nagreklamo sa pagkainis na parehong ang campus beauty at ang class beauty ay hinahabol ang iisang lalaki habang sila ay nahihirapan sa kanilang pag-aaral. Nang maglaon, sinamahan ni Lu Fan sina Lu Mei at Wei pauwi. Nang paalis na siya, inanyayahan siya ni Wei na pumasok muna sandali, ngunit magalang siyang tumanggi, sinabing mas gusto niyang maglakad-lakad. Nang walang salitang sinabi, nagsimula siyang mag-jogging palayo. Habang tumatakbo, pinag-isipan ni Luan kung gaano nakatagal simula nang huli siyang mag-ehersisyo at nag-alala na baka tumaba siya kung hindi siya mananatiling aktibo. Habang tumatakbo, napansin niya ang isang babae na tumatakbo sa unahan niya ng may kahangahangang bilis at athletic na pangangatawan. Nagtataka, binilisan niya ang kanyang takbo upang makasabay sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling naabutan niya ito, lumingon ito sa kanya at nagtanong, "Ikaw si Luan, di ba?" Nagulat, tinanong ni Lu Fan kung paano siya nakilala nito at kung nag-aral sila sa iisang high school. Ang babae ay tila naaliw at tinanong kung hindi niya talaga ito nakikilala. Inamin ni Lu Fan na wala siyang naaalala tungkol dito, sa pag-aakalang isa lamang itong ordinaryong mananakbo. Ipinaliwanag niya na nagsimula siyang tumakbo ng mas mabilis dahil hinangaan lang niya ang bilis nito at gusto niyang makipagkompetensya. Ang babae, hindi kumbinsido, ay inakusahan siyang nagsisinungaling, ngunit iginiit ni Lu Fan na nagsasabi siya ng totoo. Sa sandaling iyon, lumitaw ang dalawang thug sa harap nila. Ngumisi sila,
Sinabing wala silang interes na makipag-away, kundi gusto lamang nila ang kanilang pera at mga katawan. Kami ang pinakamakapangyarihang gang, ang Long River Knights. Si Lu Fan, hindi nababahala, ay pabiro na itinuro kung gaano kakitid ang kanilang pagbabante at pinayuhan silang gumawa ng mas mahusay na linya. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanila na tumabi, dahil kailangan nilang dumaan ng babae. Tumawa ang mga thug, idineklara na sila ay mga busabos, hindi mga tindero na madaling masusuway. Nang makilala sila, kinilala ng babae ang mga ito bilang miyembro ng kilalang Long River Knights Gang. Inakusahan niya ang mga ito ng paggawa ng mga kaila-hilakbot na krimen, ang pinakamasahol ay ang pagdukot at pang-aabuso sa mga dalaga. Nagpahayag siya ng pagkadiri na naging ganoon na sila katapang para takutin din ang mga lalaki ngayon. Si Lu Fan, na naaliw sa kanilang tapang, ay ngumisi at nagbiro na ito ang kanyang unang pagkakataon, kaya pakiramdaman lang sila. Ang pinuno ng gang, na hindi nagandahan, ay nagsabi, "Babae, ikaw ang aming target, hindi ang bastardo na ito," at sumugod kay Lu Fan upang umatake. Gayunpaman, bago pa makakilos si Lu Fan, mabilis na nagbigay ng malakas na sipa ang babae sa thug, na napaatras ito. Ipinahayag niya na matagal na nilang hinahanap ang mga kriminal na ito at ngayon ay wala ng takas para sa kanila. Ngumisi ang gun at sinabing, "Ikaw ay tiyak na isang Manggalang Grade 3 martial artist, hindi ba?" Sinabi ng babae, "Mali ang hula mo." Habang iniisip ni Lu Fan, ipinaliwanag na sa akin ito ni Master Ju. Ang martial arts ay malawakang isinasagawa sa China at nahahati sa iba't ibang antas. Kahit ang Manggalang Grade 3 ay isa ring antas sa martial arts. Ang bawat antas ay may malaking pagkakaiba sa kasanayan. Bago pa man makatulong si Lu Fan, napigilan na ng babae ang mga gun. Hindi maiwasan ni Lu Fan na isipin, "Ryer, ninakaw mo talaga ang sandali ko. Ito ang pagkakataon ko para mapahanga ang babae." Samantala, tiningnan ng babae ang mga nakahandusay na gun at nagtanong, "Ano ang ginagawa niyo dyan?" Tawagan ang pulis. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga awtoridad at mabilis na dinakip ang mga kriminal. Lumingon ang mga opisyal sa babae at kay Lu Fan, na nagpapahayag ng kanilang pasasalamat. "Salamat sa inyo. Nakahuli kami ng malalaking kriminal. Magaling ang ginawa ninyo." Umusad si Lu Fan, halata ang pagtataka sa kanyang mga mata. "Maaari ko bang malaman ang pangalan mo?" Tanong niya. Ngumisi ang babae. "Magtanong ka lang kahit kanino sa eskwelahan. Sasabihin nila sa iyo kung sino ako." Pagkatapos noon, umalis siya, na si Lu Fan ay nagtataka. Ilang araw pagkaraan sa eskwelahan, tuwang-tuwang nilapitan ni Tang si Lu Fan, nakakross ang mga kamay bilang paghanga. "Ikaw ang aking idolo. Alam mo bang ikaw ang nanguna sa buong eskwelahan? Ang ating head teacher mismo ay darating para ipahayag ito sa lalong madaling panahon. At tingnan mo, nakaupo ka dyan ng casual na parang wala lang." Ipinagpatuloy ni Tang, "Pusta ako, ikaw ang magiging pinuno ng 4 na master. Ikaw ang magiging ikalimang master ng Jigang High School." Itinaas ni Lu Fan ang isang kilay. "Ang 4 na master? Ano iyon?" Tiningnan siya ni Tang nang hindi makapaniwala. "Hindi mo man lang alam." Paliwanag niya, "Sa Jigang High, mayroong 8 campus beauty at ang 4 na master. Sila ang mga idolo ng eskwelahan, ang mga dream prince, ng bawat estudyante, at ginagarantiya kung ikaw ang magiging pinakamahusay sa kanila." Nag-isip sandali si Lu Fan. Mayroon bang campus beauty dito na marunong lumaban? Masiglang tumanggo si Tang. Siyempre, si Lu ay isang mahusay na mandirigma. Ngumisi si Lu Fan, na naaalala ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. "Alam ko iyan mismo. Paano ang iba?" Dagdag ni Tang. "Mayroon ding Chanelan, isa pang campus beauty. Baka marunong din siyang lumaban." Habang nagpapatuloy ang kanilang usapan, bumukas ang pinto ng silid-aralan. Pumasok ang kanilang head teacher, si Miss Jo, at ipinahayag, sa pagkakataong ito, si Lu Fan ang nakakuha ng pinakamataas na ranggo. Nagkaroon ng bulungan sa klase, si Lu Fan ay tiyak na magiging isa sa 4 na master ngayon. Napabuntong hininga si Lu Fan sa loob. "Gusto ko lang na maging low profile. Bakit nangyayari ito sa akin?" Tumayo siya at mamulong, "Pupuntahan ko sina Wei at Lumi. Ang tawagin sila palagi ay hindi maganda." Habang papalapit siya sa kanila, bigla siyang hinailan ni Tang at binigyan ng sulat.
Nakatanggap si Lufan ng sulat na humihiling sa kanya na magkita malapit sa campus Lotus Pond. Ang sulat ay mula kay Songday. Nausisa, bumaling si Wei kay Lu at nagtanong, ano ang nangyayari kay Lufan? May alam ka ba? Tumanggaw si Lu at sumagot, may gusto ang isang campus beauty kay Luan. Sinusubukan pa nga niyang agawin siya sa iyo. Ngumisi si Lu Mei. Kahit hindi ka maniwala sa akin ngayon, tingnan mo na lang ang mangyayari. Nakangiti pa rin si Tang, na tuwang-tuwa. Ang swerte mo talaga. Si Songday ang campus queen at nakamamangha ang ganda niya. Siya ang pangarap ng bawat lalaki. Si Lufan, hindi man lang nasisiyahan, ay ibinalik ang sulat. Hawakan mo ito. May gagawin ako. Habang siya ay lumakad palayo, bumantong hininga si Tang ng dramatiko. Talaga, minsan, ang tao ay sobrang swerte lang. Paglabas pa lang ni Lufan, pinalibutan siya ni Little Huang at ng kanyang gang. Ang kanilang pinuno ay ngumisi. Hindi ka karapat-dapat maging ikalimang master. Kung maging isa ka, magugutom kami. Hindi natin nagsiluan. Sino ang mga taong ito? Sila ba ang parehong mga tao noong huling beses? Hindi bale. Babagsakan ko silang lahat. Binalingan niya si Weiwei at sinabi, sandali lang. Aayusin ko sila ng mabilis. Pagkatapos ay tiningnan ang kanyang mga kalaban, ngumisi siya. Sabihin niyo, paano niyo gustong bugbugin? Hindi umatake ang gang. Nakatayo lang sila, naghihintay ng kung ano. Napakaliit ng mga mata ni Lufan. Ito ay bitag. Sumulyap siya sa paligid at nakita si Din Huang na nanonood mula sa malayo. Kaya pala, gusto nila akong gumawa ng unang galaw para mahuli nila ako sa akto at patalsikan sa eskwelahan. Tumawa si Luan. Ang galing ng plano ninyo, pero nabasa ko kaagad. Isang gun ang tumawa. Hindi namin binuo ang mga kalamnan na ito para sa pagpapakita lamang. Malakas din kami. Habang naghahanda si Lufan na kumilos, dumating si Miss Jun. Lufan, pumunta ka sa aking opisina pagkatapos ng klase, utos niya. Pagkatapos ay binalingan ang gang, pinagalitan niya, hindi ba kayo nahihiya sa pambubuli sa inyong mga kaklase? Kung makita ko ulit ito, tatawagan ko ang inyong mga magulang at parurusahan ko kayong lahat. Namutla ang mga miyembro ng gang at mabilis na nagkalat. Binalaan ni Miss Jun si Lufan. Ang mga taong ito ay mula sa makapangyarihang pamilya. Mag-ingat ka sa kanila. Samantala, pabalik sa tagwan ng gang, pinagagalitin si Little Huang. Sinabi ko sa iyong tiyakin na walang gurong darating. Ngunit, dumating si Miss Jun. Dahil sa iyo, ang posisyon ko bilang isa sa 4 na master ay nasa panganib. Si Little Huang, nasabik na iligtas ang sarili, ay ngumisi. Sandali, huwag mo akong saktan. Mayroon akong kahanga-hangang ideya. Gamitin mo ito at makakaganti ka. Ang ika-4 na master ng Jigang School, si Gang Mang, ay nakinig ng buong atensyon habang ngumisi si Little Huang. May kaibigan si Luan na mahina, si Tang. Hindi ito marunong lumaban. Kung bugbugin mo siya, darating si Luan na nagmamadali para mag-higanti. Ang binata ay ngumisi. Perpekto. Una, aayusin natin si Tang. Pagkatapos, hahabulin natin ang kanyang babae. Ang bastardo na iyon. Masaya siyang ginugugol ang kanyang mga araw kasama ang 2 babaeng iyon. Ngunit nang makita ko ito, tuluyan akong nawala sa aking sarili. Sa Lotus Pond, hinihintay ni Songday si Lufan, ngunit hindi ito dumating. Sa pagkainis, bumulong siya sa sarili na tinanggihan siya ni Lufan at hinding-hindi niya ito mapapatawad. Samantala, pumunta si Luan sa bahay ni Tang kung saan siya komportableng nakaupo sa harap ng kanyang mesa, umiinom. Napansin ni Uncle Tang na halos maubos na ang beer, kaya inutusan niya si Tang na kumuha ng 2 bote pa. Sa sandaling lumabas si Tang, nagsimulang mag-usap sina Lufan at Uncle Tang tungkol sa kanilang plano. Binalingan ni Lufan si Uncle Tang at tinanong kung may nalaman na ito. Tumanggo si Uncle Tang, ipinapaliwanag na sinundan niya ang mga taong iyon sa loob ng ilang araw, at natuklasan lamang ang isang nakababahalang katotohanan. Si Tai Hong, na tila isang property dealer, ay talagang sangkot sa child trafficking sa pakikipagtulungan sa Black Force Gang. Galit na galit, ipinukpok ni Lufan ang kanyang kamao sa mesa at hiniling na malaman kung gaano karaming ebidensya ang mayroon sila. Inihayag ni Uncle Tang na sa loob ng 2 araw, plano ng gang na ibenta ang mga bata. May pagkakataon silang mahuli sila sa akto.
Pagkatapos nilang mag-usap, napansin ni Lufan na hindi pa nakakabalik si Tang. Sa ibang dako, inambush si Tang ng mga tauhan ni Little Huang. Ngumisi si Hang sa kanya, tinutuya ang kanyang tapang sa pakikipagkaibigan kay Lufan. Binalaan niya si Tang, sabihin mo lang na si Lufan ay walang kwentang bastardo at mas kaunti kang masasaktan. Sa kabila ng mga banta, nanindigan si Tang, idineklara na si Lufan ang kanyang tunay na kaibigan at hinding-hindi niya ito sasabihin ng masama. Sa galit, hinampas ni Huang si Tang sa mukha ng ladrilyo, na nagpatambo sa kanya sa lupa. Ngunit si Tang, na tumangging matakot, ay kinuha ang isang bote at ibinagsak ito sa mukha ni Huang. Hindi na ako ang dating mahina, deklara ni Tang. Mas lumakas ako. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang determinasyon, wala siyang sapat na kasanayan para lumaban. Walang awa siyang binugbog, at kahit nawalan na siya ng malay, ipinagpatuloy ng mga tauhan ni Hang ang kanilang pambubugbog. Nang maglaon, isinugod si Tang sa ospital sa kritikal na kondisyon. Sinubukan ng mga doktor na kontakin ang kanyang pamilya, ngunit nakapatay ang kanyang telepono. Nagpahayag ng pakikiramay ang isa sa mga doktor, ngunit inamin na kung walang pera, hindi sila makapagbibigay ng lunas. Sa sandaling iyon, namagitan si Dr. Jiang, iginiit na hindi nila maaaring hayaang mamatay ang isang bata dahil lamang sa pera. Ipinaalala sa kanya ng isa pang doktor na ito ay ospital, hindi kawang gawa. Ngunit nanatili siyang matatag. Tungkulin ng isang doktor na iligtas ang buhay sa lahat ng paraan, aniya. Kung hindi malunasan ang batang ito sa lalong madaling panahon, mamamatay siya. Ako ang ganap na mananagot. Nang walang pag-aalinlangan, sinimulan niya ang operasyon ni Tang. Isang sakam na doktor na nakatayo sa malapit ang umismid sa kanya, sinasabing mayabang siya. Samantala, ang ama ni Tang, na nag-aalala sa pagkawala ng kanyang anak, ay patuloy na tinatawagan ito. Nang sa wakas ay makatanggap siya ng tawag, nagmadali siya sa ospital upang malaman lamang na si Tang ay labis na binugbog. Nang marinig ang balita, labis siyang nalungkot. Pagkatapos ay sinabi niya kay Lufan ang lahat. Sa ospital, hinarap ng direktor si Dr. Jiang sa kanyang opisina. Sinaway niya ito dahil sa patuloy na pagtanggap ng mga pasyenteng hindi makapagbayad, na nagdudulot ng pagkalugi sa ospital. Nagduda siya na kayang bayaran ng pamilya ni Tang ang paggamot. Nag-alok si Dr. Jiang na ibawas ang mga gastusin sa kanyang sahod, ngunit ipinaalala sa kanya ng direktor na nabawasan na ang kanyang sahod para sa buwan na iyon. Sa pagkainis, ipinaalam niya rito na hindi na siya papayagang magtrabaho sa Seoul. Ngumisi ang sakam na doktor at nagkomento na ang mga taong tulad ni Dr. Jiang ay hindi nakakaintindi kung paano gumagana ang mundo. Nagbabala siya na ang paggawa ng mabuting gawa ay madalas na humahantong sa masamang kahihinatnan. Sa sandaling iyon, pumasok si Lufan at nang walang salita ay inihagis ang maraming pera sa mukha ng doktor. Natahimik ang silid habang lahat ay nakatingin sa gulat. Malamig ang boses ni Lufan nang sabihin niya, gamutin mo lang ang kaibigan ko. Kung hindi, ikaw ang mananagot sa anumang mangyayari. Ang sakam na doktor, na nahihiya, ay humingi ng paliwanag kung paano naglakas loob si Lufan na insultuhan siya. Nagmakaawa ang ama ni Tang sa direktor na iligtas ang kanyang kaisa-isang anak. Ang direktor, hindi natinag, ay pinagtawanan ang kanilang desperasyon at sumenya sa ilang thug na harapin sila. Sa sandaling iyon, tumawag sa telepono si Lufan. Ginoong Jiang, kailangan ko ng pera, sabi niya. Sumagot si Ginoong Jiang nang walang pag-aalinlangan. Sisipat ba ang 1,000,000, o magpapadala pa ako ng higit pa? Tiniyak niya kay Lufan na handa siyang tulungan ito sa anumang bagay. Sumagot si Luan na sapat na ang 1,000,000 at nangako na ipapaliwanag ang lahat kapag nakauwi na siya. Samantala, ang direktor, na nagpo-proseso pa rin sa nangyari, ay napuno ng pagkabigla. Nagtaka siya kung nakikipag-usap lang ba si Lufan sa dakilang tycoon na si Jiang Hatian. Nagpalitan ng bulungan ang mga gun sa ospital, ang kanilang mga boses ay puno ng kaba. May isang bamulong sa kanila, si Hatian nga ba iyon? Narinig nilang lahat ang boses at agad nilang nakilala. Siya nga iyon, ang pinakamalaking investor ng ospital. Ipinaliwanag ng isa sa kanila na si Jiang Hatian ay isang makapangyarihang figure, isang maimpluwensyang investor, at na si Jin Hatian ay malapit na kasamahan niya, halos parang kapatid. Si Luan,
Sa kanyang karaniwang kalmado na paraan, ay hinarap ang direktor at sinabi na kung walang pagtutol, maaari siyang tumawag ng tulong para sa kanyang kaibigan. Ang direktor, na napagtanto ang bigat ng sitwasyon, ay mabilis na binago ang tono. Nagmakaawa siya para sa kapatawaran at tiniyak kay Lufan na ginagamit na ng ospital ang kanilang pinakamahusay na doktor upang gamutin ang kanyang kaibigan. Idiniin niya na si Dr. Jiang ang ganap na mananagot sa kapakanan ng bata at walang dapat mangyari dito. Si Dr. Lu, nasakam at sabik na ngayong makapagpasaya, ay tiniyak din kay Lufan na personal niyang pangangasiwaan ang paggamot. Ganap na binaliwala si Dr. Lu. Nilapitan ni Lufan si Dr. Jiang. Binanggit niya na ipinaalam sa kanya ng mga nurse kung paano ito lumaban sa lahat upang matiyak na makakatanggap ng lunas ang kanyang kaibigan. Sa tunay na pasasalamat, pinasalamatan niya ito at nakiusap na ipagpatuloy ang paggamot sa kanyang kaibigan. Si Dr. Jiang, na pinananatili ang kanyang profesional na kilos, ay sinabi kay Lufan na hindi na niya kailangang yumoko o magmakaawa. Gagawin lang niya ang kanyang makakaya. Kinumpirma ng direktor na si Dr. Jiang ay isang natatanging doktor at tiyak na gagawin niya ang lahat ng pagsisikap upang iligtas ang bata. Samantala, bumalik si Dr. Lu sa direktor matapos marinig ang usapan. Kumpiyansa siyang sinabi na tiyak na isang manloloko si Luan. Gayunpaman, sa halip na purihin siya, sinampal ng direktor si Dr. Lu sa mukha. Sa isang tono ng paghamak, hiniling niya, alam mo ba kung sino si Jay ang Asian? Pinupukaw ko ang isang taong may ganoong impluwensya para lang sa isang aso na tulad mo. Mula ngayon, isara mo ang iyong bibig. Pagkaraan ng sandali, lumabas si Dr. Jiang mula sa operating room at ipinaalam kay Lufan na nagkaroon na ng stable na kondisyon ang kanyang kaibigan. Pinayagan niya itong bumisita, ngunit binalaan siya na huwag masyadong tanungin ang pasyente. Pagkapasok ni Lufan at Uncle Tang sa kwarto, isang tinanong ni Uncle Tang kung paano nangyari ito at sino ang may kagagawan. Si Tang, na mahina pa, ay inihayag na binugbog siya ng ilang nambo-bully mula sa kanyang klase. Nang marinig ito, dumilim ang ekspresyon ni Lufan sa galit. Malamig ang kanyang boses nang ideklara niya na hindi niya palalagpasin ang mga bastardong iyon. Nagkamali sila nang saktan nila ang kanyang kaibigan. Habang nagwawala si Lufan, halata ang kanyang galit sa bawat hakbang. Ang mga nakapaligid sa kanya ay naramdaman ang tindi ng kanyang puot. Ang ilan ay napaluha pa nga. Si Dr. Jiang, na nag-aalala, ay pinaalalahanan siya na siya ay isang estudyante at hindi dapat makialam sa ganoong mga bagay. Iginiit niya na kokontaken niya ang pulis. Kumpiyansa siya na haharapin nila ang sitwasyon ng maayos. Gayunpaman, bago pa man siya makatawag, pinigilan siya ni Luan sa pamamagitan ng dahan-daang paglalagay ng kanyang kamay sa dingding. Seryoso siyang tiningnan at sinabi na may sarili siyang dahilan para hawakan ang mga bagay sa kanyang paraan. Hindi maaaring sangkot ang pulisya. Tiniyak niya rito na magiging maayos siya at pagkatapos ay tumalikod para umalis. Sa pagmamasid sa lahat ng ito, nagmamadaling bumalik si Dr. Lu sa direktor at iniulat na si Luan ay wala raw kundi isang mahirap na tao. Nagdududa, tinanong ng direktor kung sigurado ba siya. Buong kumpiyansa itong kinumpirma ni Dr. Lu. Idinagdag na hinding-hindi raw kayang bayaran ni Lufan ang mga bayarin sa ospital. Umabot pa nga siya sa punto na ginarantiyahan niya ito. Ang direktor, na nag-aalala sa mga gastusin ng ospital, ay inutusan si Dr. Lu na humingi ng bayad mula sa pamilya ni Tang bago ipagpatuloy ang paggamot. Kapag nasiguro na ang bayad, saka pa lang nila muling sisimulan ang paggamot sa bata. Di nagtagal, isang nurse ang pumasok sa kwarto ni Tang na may dalang injection, handa nang iturok ito. Gayunpaman, pinigilan siya ni Dr. Lu. Binalingan niya si Tang at malamig na sinabi na ang paggamot ay magpapatuloy lamang kung magbabayad sila ng advance. Ang ama ni Tang, desperado, ay inialok ang tanging 500 yuan na mayroon siya, nakikiusap na simulan na ang paggamot. Habang inaayos niya ang natitirang halaga, tinawanan ni Dr. Lu ang halaga, tinutuya siya. Idineklara niya na ang singil sa kama ay 2,000 at ang isang injection ay nagkakahalaga ng 300 yuan. Ngunit ang ama ni Tang ay nag-aalok lamang ng 500. Ano sa tingin mo ako? Isang pulubi. Ngumisi siya. Ang ama ni Tang, na malapit nang masira ang loob,
ay nagmakaawa sa kanya na gamutin muna ang kanyang anak, nangangakong babayaran ang buong halaga pagkatapos. Gayunpaman, nanatiling hindi natinag si Dr. Luo. Sinabing ang mga patakaran ng ospital ay nangangailangan ng buong bayad bago ang paggamot. Sa sandaling iyon, sumabat ang isang nurse, ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali. Binalaan niya na mabilis na lumalala ang kondisyon ng pasyente. Kung ang paggamot ay maantala pa, ang kanyang kalusugan ay maaaring lumala ng husto. Samantala, ang mga nakamasid sa ospital, na labis na nasusuka sa pagtrato sa mga pasyente, ay nagsimulang magbulungan sa kanilang sarili. Pinuna nila ang ospital dahil sa hindi etikal na mga kasanayan at walang pusong diskarte, na nagpapahayag ng kanilang pagkadiri kung paano nito inuuna ang pera kaysa sa buhay ng tao. Dumating ang direktor at idineklara na kung walang pera, naghihintay lang sila na mas marami pang mawala. Inutusan niya na ang sino mang hindi makapagbayad ay dapat itapon palabas. Habang aalisin na sana ng staff si Tang sa kama. Namagitan si Dr. Jiang, iginiit na ang pasyente ay nasa ilalim ng kanyang pangangalaga at hindi maaaring kunin ng walang pahintulot niya. Ngumisi ang direktor, sinabing bagamat ang pasyente ay pag-aari ni Dr. Jiang, ang ospital ay kanya. Nang walang pag-aalinlangan, inutusan niya na alisin pareho ang pasyente at ang doktor. Habang hinihila si Dr. Jiang palayo, hindi inaasahang pumasok si Manager Su. Ang direktor, nagulat, ay binati siya ng may paimbabaw na sigla, humingi ng paumanhin sa hindi pagiging impormado tungkol sa inspection ng advance. Iginiit niya na kung alam lang niya, inayos niya sana ang isang maayos na pagtanggap. Nagkunwari si Manager Su na walang alam at nagtanong tungkol sa sitwasyon. Nang tanungin, binaliwala niya ito bilang routine ng tungkulin at hinimok si Manager Su na baliwalain ito. Sa paglipat ng usapan, tinanong niya kung bakit dumating ang manager. Hiniling ni Manager Su na makita si Dr. Jiang, na nagtulak sa direktor na mapagtanto na siguro ay nalaman na ng mga nakakataas na opisyal ang tungkol sa kanya. Bamulong siya na balak niyang harapin si Jiang mismo. Gayunpaman, sumingit si Manager Su, sinabing natanggal na si Dr. Jiang. Ngunit bakit? Sa sandaling iyon, humakbang si Dr. Jiang at hinarap si Manager Su. Kinilala niya ang kanyang pagtatapos, ngunit nanatiling hindi nag-aalala. Sa halip, pinakiusapan niya si Manager Su na huwag ikompromiso ang profesional na integridad. Kinundenan niya ang gawain ng sapilitang pagpapaalis ng mga pasyente na nasa kritikal na kondisyon, na nangangatuwirang ito ay moral na kasuklam-suklam. Tinanong ni Manager Su ang direktor, ano ang nangyayari dito? Ang mga bystanders sa labas ay nagsimulang magbulungan, na nagpapakita na hindi ito isang hiwalay na insidente. Isinalaysay nila kung paano walang awang itinapon ang mga pasyente na hindi makapagbayad, kahit na kailangan lang nila ng isang araw na extension. Ang mga paghahayag ay ikinagalit ng direktor, na binaliwala ang kanilang mga pahayag bilang walang kabuluhan. Gayunpaman, bago pa siya makakilos pa, nagbigay ng malakas na sampal si Manager Su sa kanyang mukha. Ipinaalam ni Manager Su sa direktor na inutusan siya ni Ginoong Jiang na tiyakin na ang bayad ni Lu Fan ay makakarating kay Miss Jiang. Ang pagbanggit sa koneksyon ni Lu Fan kay Zhang Hitian ay labis na ikinagulat kapwa ng direktor at ni Dr. Lu, na parehong napipi. Ipinahayag ni Manager Su na kapwa ang direktor at si Dr. Lu ay iimbestigahan upang matukoy ang lawak ng kanilang malpractice, ang mga nawalang pera, at ang pinsala sa reputasyon ng ospital. Binalaan niya na kung may lumitaw na ebidensya ng katiwalian, tuluyan silang ili-blacklist mula sa propesyon ng medisina. Samantala, nagpahayag ng hindi paniniwala si Dr. Jiang, tinanong kung ano ang kinalaman ni Lu Fan sa sitwasyon. Nagulat siya na si Manager Su, isang mataas na awtoridad mula sa headquarters na bihirang bumisita, ay personal na dumating upang ihatid ang pera, habang sinabi naman ni Uncle Tang na si Lu Fan ay ordinaryong estudyante lamang sa high school. Lumipat ang tagpo sa dalawang lalaki na nag-uusap tungkol sa pag-atake kay Tang. Pinagtawanan nila kung paano lumobo ang mukha ng biktima na parang lobo at pinagtawanan ang mga kahihinatnan ng paghamon sa kanila. Bigla, dumating si Luan, binasag ang kanilang mesa sa isang malakas na hampas. Kinaladkad niya sila sa isang gusali, inakusahan silang sangkot sa pag-atake. Ang mga lalaki ay buong pagmamalaking sumagot na sila ay konektado at may malakas na suporta,
kaya wala siyang karapatang hamanin sila. Si Luan, hindi natinag, ay humingi ng paliwanag kung sino pa ang sangkot. Isa sa mga lalaki, buong pagmamalaking idineklara na mas gugustuhin nilang mamatay kaysa ipagkanulo ang kanilang mga kaalyado. Ngumisi si Luan at binalaan silang maghanda sa pinakamasama. Hinampas niya ang pader sa tabi nila nang may ganoong lakas na gumuho ang isang bahagi nito. Ang isa sa mga lalaki ay nawalan ng malay agad habang ang isa ay nagpanik at agad na umamin. Inihayag niya na 10 lalaki ang sangkot sa pag-atake at nagtatago ngayon sa pabrika ng pusa. Ibinis ni Lu Fan na si Wang Chani ang namumuno sa kanila, kinumpirma na ang kanilang kabiguan na alisin siya ay nagtulak sa kanila na puntiryahin ang kanyang mga kaibigan. Malamig niyang sinabi na kung pinatay nila siya, baka napatawad niya sila. Ngunit dahil sinaktan nila ang kanyang kaibigan, wala siyang kaaawaan. Abangan ang susunod na parte ng ating manhwa.